A romance come into your life this year in a very unusual way. Iyon ang nakasulat sa fortune cookie na natanggap ni Malka nang kumain sila ni Aslan sa isang Chinese restaurant. Gusto niyang isipin na ang boyfriend niyang si Daniela na biglang nang iwan sa kanya sa gitna ng problema ang tinutukoy niyon. Subalit malaking bahagi ng kanyang puso ang nagsasabi na si Aslan iyon, ang lalaking tumulong sa kanyang makatakas mula sa mga kuko ng kanyang madrasta. Pero paano mangyayari yun kung nakatakda na palang ikasal ito? Pagkagising ni Malka ay kagad siyang nagbihis at lumabas ng kanyang suite. Naging maayos na ang tulong niya noong nakaraang buwan simula nang maayos ng kanyang abogado ang problema niya. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang tumakas siya sa bahay ni Mr. T, ang matandang inchik na gustong ipakasal sa kanya ng kanyang stepmother. Magaling ang naging abogado niya dahil napaamin ito ang kanyang stepmother sa totoong dahilan kung bakit plano nitong ipakasal siya kay Mr. T nang labag sa kalooban niya. Iyon ay dahil wala itong nakuhang pera nang mamatay ang kanyang daddy. Dahil noon pa man ay mas gusto na sa kanya si Mr. T, ito ang naging daan para gumawa ng hindi magandang hakbang ang madrasta niya. Hindi na siya nagsampa ng kaso laban dito dahil ayaw niya ng iskandalo. Total naman ay walang masamang nangyari sa kanya. Kinausap na lamang niya ito ng masinsinan na kapag hindi siya tinigilan ito, ay tuluyan niyang kakasuhan ito. Ipinakita pa niya sa madrasta ang mga ebidensya na wala namang kasunduan ng kanyang daddy. At si Mr. T na dapat silang magpakasal. May mga ebidensya rin na nagpapatunay na walang utang ang kanyang daddy dahil bago ito mamatay ay nabayaran ito lahat kahit tuluyan silang mawala ng kabuhayan. Nakasalubong niya sina Ginger at Tenzin sa labi ng Hotel Sema nang bumaba siya. Bukas na ang kasal ng dalawa kaya naroon siya sa Bohol. Nakilala niya si Ginger noong dumalo siya sa isang writing workshop. Bukod pa rito naging kaibigan niya rin sina Paula at Denise. Ang tatlong kaibigan din ang tumulong sa kanya na makatakas sa bahay ni Mr. T. Doon din niya unang nakilala si Tenzin dahil sumama ito kay Ginger at maging si Alaric na asawa na ni Denise. Kumusta ang tulong mo? Kaagad na tanong ni Ginger nang makalapit siya sa mga ito. Better than before, Ginger. Masayang tugon niya at huminga siya ng malalim. Binati rin niya si Tenzin at sana ituloy-tuloy na ang peace of mind na nararamdaman ko ngayon and thank you for everything you've done to me. Ngumiti ito. Anytime and don't worry. Basta si Daddy ang humawak sa kaso mo ay siguradong walang problema. Kinindatan pa si nito. Siya nga pala. Gusto mo bang sumama sa amin ni Tenz? Titingnan kasi namin yung mga bulaklak na gagamitin bukas. Pag-iiba nito ng usapan. Gagawin mo pa yata akong chaperon. Kayo na lang. Biro niya na ikinatawa ng magkasintahan. Bago umalis ang dalawa, ay tinanong muna niya ang tungkol kay Paula. She already has the rainbow. Makahulugang sagot ni Ginger. Noong una hindi niya nakuha ang ibig nitong sabihin. Pero kalaunan ay naintindihan na rin niya. Napangiti siya dahil nakikinita niyang baka magkakaroon uli ng wedding bells sa mga susunod na buwan. Kumakain ng tanghalian si Malka nang mapansin niya ang pagpasok sa restaurant ng isang pareha. Naagaw ang atensyon niya sa tindig ng lalaki. Matangkad ito at sa paraan ng paglalakad ay hindi maitatago ang malaking tiwala nito sa sarili. Ang linis-linis din itong tingnan. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok nito. Mukhang bagong ahit ito at napakakinis ng mukha nito. Maganda ang build ng katawan nito at hindi na itago yung sa suot nitong polo shirt na nakapaloob sa faded jeans. He had a tan complexion as if he spent many hours under the sun. Siguro ay bakasyonista rin ito. Ang bakanting mesa na malapit sa bar ang pinili nito at ang babaeng kasama ito. Inalalayan nito ang babae ng makaupo. Nang ibaling uli niya ang tingin sa lalaki, ay napasinghap siya ng matuklaksang nakatingin na rin pala ito sa kanya. He looked very familiar. Nang salubungin niya ang mga mata nito, ay ganoon na lamang ang pagkabog ng kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng pamumula ng mukha nang magtaas ito ng kilay. Bigla niyang ibinaba ang mukha at pinagtuunan ng pansin ng kanyang pagkain. Hindi na niya nagawa pang tingnan uli ang direksyon ng lalaki, pero nararamdaman niyang siya na ang inoobserbahan ito. Dahil doon ay minadali na niya ang pagkain at saka umalis. Bumalik siya sa kanyang silid. Lumabas lang uli siya nang tawagan siya ni Ginger at Paula para sabihang bumaba siya. Sa swimming pool siya pinuntahan ng dalawang kaibigan. May ilang tao na rin siyang naabutan na nagsuswimming. You're blooming, Paula.
Pansin niya rito nang makaupo siya sa tabi nito. Kakaiba ang aura nito kumpara kagabi nang dumating ito galing ng Maynila. Parang nalugi na hindi niya maintindihan. Halos hindi nga rin ito nang mingiti. Matamis na ngumiti ito. Dumating kasi si Iman at sa wakas ay pinagtapat na rin niyang mahal niya ako. At ang sagot ko naman sa kanya is the only man I love. Kinagat nito ang iba mong labi na tila nahihiya. Namula pa nga ito pero makikita sa mga mata ang kakaibang kislap. Kailan lang niya nakilala si Iman. Kasama ito ni Paula nang sundin siya sa terminal ng bus galing sa Palanan. Kinutuba na siyang may namamagitan sa dalawa dahil kakaibang ang kikinikilos ng mga ito. Napapansin kasi niya ang kakaibang sulyap ni Paula kay Iman kapag hindi ito nakatingin at ganoon din ang huli. See, I told you she already has the rainbow. Ani Ginger na kinikilig. Ikaw kaya, kailan mo naman sasabihin sa isang lalaking you're the man I love? Biglang baling nito sa kanya. Parang bumagsak ang kanyang mga balikat sa tanong na iyon. Nagkatinginan sina Ginger at Paula. You've fallen in love before? Biglang tanong ni Paula sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya at saka siya tumango. Dating supervisor sa textile company namin si Daniel. Very loyal siya sa daddy at mabait din siya. Ang nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging idealistic niya. Kaya noong niligawan niya ako ay sinagot ko kaagad siya. Pero bigla siyang nawala noong makumpirmang pabagsak na ang kumpanya namin. Tapos namatay pa si daddy. Hanggang ngayon ay wala pa akong balita sa kanya. May awang napatitig sa kanya sina Paula at Ginger. Ginamit ka lang niya, Malka. You don't deserve a guy like him. Galit na sabi ni Ginger. Ipinagkibit balikat na lamang niyang narinig. Wala silang formal breakup ni Daniel. Kailanman ay hindi niya inisip na iniwan na siya nito sa biglang pagkawala nito sa kanyang buhay. Baka mayroon lang nangyaring masama dito. Very positive na siya na may valid reason ito. Isa pa ay idealistic siyang tao. First boyfriend niya ito at gusto niya ay ito na rin ang lalaking makakatuluyan niya. Sayang din naman ang isang taong pinagsamahan namin. We were supposed to get married this year. Malungkot na pahayag niya. Tumaas ang isang kilay ni Paula. Halatang hindi ito sang-ayon sa sinabi niya. Alam mo, Malka, hindi naman sa tagal ng panahon na susukat ang isang relasyon. Ang importante ay may respeto kayo sa isa't isa. Even, trust, and most especially love. Marami nga rin ang long engagement na naghihiliwalay pa rin. Kaya huwag kang manghinayang dahil darating din ang lalaking karapat-dapat sa iyo. Someone to whom you can say, you're the only man I love forever. Mahabang litanya nito. Iyon ang gusto niya sa kanyang mga kaibigan. Kahit gaano kabigat ang problema niya noon, ay full support ang ibinibigay ng mga ito sa kanya. Anyway, anong balak mo ngayong tapos na ang problema mo sa stepmother mo? Kapag daka ay tanong ni Ginger. I have to start all over again. Maghahanap ako ng trabaho. Total naman ay graduate ako ng business admin. Kahit bumagsak at nawala ang negosyo namin, ay hindi nagpabaya sa akin si Dad. Patuloy pa rin ang pagdideposit niya ng pera sa account ko noon sa bangko. Kaya sapat na yun para magsimula uli ako. Mabuti na lang pala't hindi naghabol ang madrasta mo sa bahay ninyo. Tanong ni Paula. Hindi naman niya pwedeng pakialaman niyon dahil conjugal property sa yun ni na daddy at mami. Ang bala ko ay ibenta na lang ang bahay at lilipat ako ng maliit na apartment. Total naman ay kami na lang ni Manang Lita. Umalis na lahat ang mga katulong namin. Hindi ko kayang i-maintain ang malaking bahay at wala rin akong pambayad sa maraming katulong. Pero kung gusto mo, doon na lang kayo sa townhouse ko. Bakante ang isang kwarto. Ipapasok din kita sa kumpanya ni na Ate Claire. Alok ni Paula. Ayan, solve na ang problema mo. Doon na lang din kayo kay Paula. Baka nga wala pang 3 buwan ay kayo na lang ni Manang Lita ron dahil ikakasal na yun ang babaeng ito. Ani Ginger sabay pabirong kinurot ang tagiliran ni Paula. Napabungsis ang huli. Bakit mo alam? Ay kinulit ko kanina si Iman para sabihin kung anong balak niya. Kaya ayon sa amin ito siya unang nag-propose para sa iyo. Natatawang pahayag ni Ginger. Nilabihan ito ni Paula. Ikaw talaga. Kahit kailan hindi nagpapahuli sa balita. Kaya ikaw, Malka, kapag na-inlove ka, isekreto mo muna dahil baka biglang makailam ang lukaret na ito. Payo ni Paula na may halong biro. Natigil lang sila sa pagkukwentuhan nang dumating si Denise at ang asawa nitong si Alaric galing sa Manila. Kinagabihan ay isang dinner party ang ini-organize ni Ginger at Tense para sa mga pamilya, kamag-anak at kaibigan ng mga ito. Naging masaya ang pagtitipon sa restaurant na nasa loob din ng hotel. Baka sa mukha ni Ginger ang matinding kasiyahan ng mag-speech si Tense sa harap nito. Kilig na kilig naman si Malka dahil iyon na yata ang pinaka-romantic scene na nakita niya sa buong buhay niya, lalo na ang mga sinabi ng lalaki sa kanyang kaibigan.
Pagkatapos ng dinner ay umakyat na siya sa kanyang suite para magpalit ng damit. Bumaba rin siya kagad dahil hindi pa siya inaantok. Balak niyang mag-ikot muna sa paligid. Nadaanan niyang wala ng tao sa lobby maliban sa receptionist at ilang gwardya. Malapit na siya sa glass door na papunta sa pool ng hotel nang matigilan siya dahil may narinig siyang nag-uusap sa labas. Medyo malapit iyon sa pintuan. Kahit hindi niya nakikita ang mga ito, halatang nagtatalo ang mga boses na iyon. Out of curiosity ay nakinig siya sa pag-uusap ng dalawa. That's enough, Luana. Sinamahan na kita sa party ng kaibigan mo and I'm not going to hang out there all night. Anang boses ng isang lalaki na halata ang pagkairita. Come on, 3 buwan na nga tayong hindi nagkita. Tapos iiwan mo na lang ako. What's wrong with you? Hindi ka naman dating ganyan sa akin ah. Nag-i-enjoy ka kapag kasama ako at hindi ka madaling mabore. You've changed a lot. Halata rin ang pagkainis sa boses ng babae. Sana si Martin na lang ang niyaya ko kanina. At least game na game siya kahit saan ko siya dalhin. He always pleases me, unlike you. Pero hindi bale. Dahil sigurado naman akong isang salita ko lang sa kanya ay susunod na siya sa akin. Kaso ang inaalala ko ay ikaw dahil baka wala ka nang magiging companion habang nandito ka. Wala ka nang maipagmamalaki sa mga kaibigan mo. Kilala yata kitang always man of the hour. Well, Martin is very lucky to have me. Dagdag pa ng babae na halata ang pagmamalaki sa boses. Then go and invite him. Don't worry. I'll ask the first girl I met to take your place. Sagot naman ng lalaki na halatang galit na at nasa tinig na rito ang paghamon. Sige, basta siguruhin mo lang na makakapasa siya sa panlasa ko. Dahil kung hindi, she would only end up as a substitute for me. Anang babae at tumalakakak pa ito. Napailing siya. Halata sa boses ng babae na masyado itong tiwala sa sarili. Marami na siyang namit na may ganoong pag-ugali at hindi niya gusto iyon. Marahil ay may taglay itong kagandahan na ipinagmamalaki, kaya gano'n na lang ang lakas ng loob nito. Nakaramdam tuloy siya ng awa sa kausap nila dahil ladich. Napaorong siya nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Huli na nang maisipan niyang tumalikod dahil pumasok na ang lalaki sa hotel. Nagulat siya nang matuklasang niyang ito yung lalaking nakita niya sa restaurant kaninang tanghali at isa rin ito sa mga guest ni na Ginger at Ten sa dinner party. Halatang nagulat din ito nang makita siya. Kumabog na naman ang kanyang dibdib nang magsalubong ang kanilang mga mata. Hi! Nakakayamang sabihin, pero iniwan ako ng kasama ko and I'm alone now. Can I invite you to go back? It's a lovely night. Nakangiting sabi nito, kakaibang damdamin ang hatid sa kanya ng mga gandang mga mata nito. The moon is rising and there are many stars all over the sky. You can make a wish under the moonlight while walking with me on the sun and I'll promise to hold you and take good care of you. Dagdag pa nito na parang dinidigahan siya. Hindi niya napigilang mapangiti. Nakukornihan siya sa sinasabi nito, subalit may halong kilig ding idinulot din sa kanya. Hindi ko alam na bilis ka palang makahanap ng ibang babae. Aslan, anang babaeng kasama ito kanina na sumunod din pala. Nang balingan siya nito ay nasa mga mata nito ang talim na para bang inagaw niyang boyfriend nito. I'm sorry, Aslan, patuloy ng babae. Napag-isip-isip kong hindi na lang ako pupunta sa party ng kaibigan mo. I will be spending my whole night with you. Ngumiti pa ito ng matamis at humawak ito sa braso ng lalaki. Subalit mabilis na iniwasan ito ng lalaking tinawag na Aslan. I'm sorry, Luana. Nakapag-isip-isip na rin ako. Sabi nito sa babae, pagkuwan ay binalingan siya. Let's go, love. Anyaya nito na kinuha ang kanyang kamay. Hindi naman siya nagdalawang isip na tanggapin inyon at sumama rito. Pero bago siya tuluyang tumalikod, ay nakita niyang lalong nagsalubong ang mga kilay ng babae. Halatang nagalit ito dahil sa ginawang pambabaliwala rito ng lalaki. Lumabas sila ng Hotel Sema at sa gilid ng dagat sila humantong. Maliwanag ang paligid dahil sa iba't ibang ilaw na pumalibot sa buong hotel at sa mga puno gayon din sa lifeguard house. May mga grupo rin nagbabanfire. I'm sorry, hindi ko sinasadyang hatakin kita rito. Paghingi ng paumanhin ng lalaki kay Malka. Wala na pa nga ba ang magagawa niya? Kusa naman siyang sumama rito. It's okay. Naiintindihan ko naman ang sinasabi ng karamihan na male ego. Sagot niya rito. Kumibot ang mga labi nito. Male ego. Ulit nito. How can you say that? Yeah, unless sasabihin mo sa aking mahal mo siya at gusto mo lang siyang bigyan ng leksyon. You don't love her and I can see it in your eyes. Diretsang pahayag niya. Kumunot ang noon nito. Bumuka ang bibig nito, pero hindi naman itinuloy ang kung anumang balak sabihin. Alam kong itatanong mo sa akin kung paano na nakakasiguro sa sinabi ko.
Well, bukod sa mga mata, may sinasabi rin ng mga kilos mo. Kung mahal mo talaga ang girlfriend mo, hindi ka makikipaghamunan sa kanya. You will try to understand her. Hindi mo siya basta nalang iiwan at magyayaya ka ng iba, sabi niya. Matagal na hindi ito nakasagot. Hindi siya nag-alalang magalit ito sa sinabi niya dahil totoo naman iyon. She's a beauty, sabi pa niya. Physically, maipagmamalaki nga talaga ito. Pero kung ang ugali nito ay hindi maganda, malaking ang problema. Pero kung talagang mahal ito ng lalaki, iintindihin ito iyon. Well, I refuse to kowtow to a woman's whims. Anyway, you're really good in reading others people's mind. Huwag mong sabihing manghuhula ka dahil kung oo ay magpapahula pa ako sa iyo tungkol sa magiging future ko. Pagkuway biro nito. Bahagyang tumawa siya. Hindi naman ako manghuhula. Sabihin na nating medyo transparent ka lang kanina. Nasaktan lang naman ang ego mo kasi may nabanggit ang girlfriend mo na mas gusto niyang kasama. Si Martin dahil lagi itong sumusunod sa kanya. I'm sorry, hindi ko sinasadyang makinig sa pinag-uusapan ninyo. Okay lang. Ano nga pala ang pangalan mo? Pag-iiba nito ng usapan. Malka, matipid na sagot niya. Nice name. I'm Aslan. Nagsimula na silang maglakad sa buhanginan. Maganda ang ambience dahil sa sinag ng buwan. There's a lover's moon tonight. Naalala niya ang kanyang kantang iyon. Siya nga pala. Nakita kita kanina sa dinner party ni na Ginger at Tenzin. Na-late kasi kami ng dating ni Luana dahil nanggaling kami sa party ng kaibigan niya kaya nasa dulo na kami. Tapos nagkita rin tayo kaninang umaga sa restaurant, hindi ba? And you also seem very familiar to me. Hayagang tintigan siya nito. Hindi naman siya nagpahalatang medyo tumagilid yata ang kanyang puso sa ginawa nito. Medyo kamukha ko lang isa sa mga naging girlfriends mo. Anyway, Ginger invited me to her wedding. Kaibigan ko siya, si Paula at si Denise. Nakilala ko sila sa writing workshop namin noong nakarang taon. Pagkukwento niya at saka sinabi ang publication company. Para namang hindi makapaniwala si Aslan sa narinig. Kaibigan ko rin ang mga kaibigan mo. Kaninang umaga na ako dumating kasama ko si Iman. But wow, you are also a writer. Anong pen name ang ginagamit mo? At bakit hindi kita nakikitang pumupunta sa publication? Nagtatrabaho rin ako roon bilang artist. Isa ako sa gumagawa ng mga illustrations para sa mga cover ng pocketbooks. Hindi mukhang artist ito dahil napakalinis nitong tingnan. Mas mapagkakapangalan pa nga itong isang executive ng malaking kumpanya. Ang pagkakaalam niya sa mga tulad nitong ganun, ang profession ay dirty look o rag ang dating. I'm using my real name, Malka Mendez. Sa probinsya kasi ako tumira nitong nakaraang buwan at ipinapadala ko na lang yung mga manuscript ko sa publication. Paliwanag uli niya. Simula noong itinago. Siya ni na Paula sa palanan ay hindi na siya pumupunta sa publication pero regular pa rin siyang nagsusulat. Natitigilang kumurap ang lalaki. Yeah, I've heard a lot about you from the publisher and the editors. Nakikipagkwentuhan din kasi ako sa kanila paminsan-minsan. Sabi nga nila, ikaw raw ang madalas nagsusulat tungkol sa mga heroic na tema ng kwento. Something like Knight in Shining Armor stories. Totoo ang sinabi nito, but this was really unexpected on her side. Bigla na lang niyang namalayang ganong klase ng tema na ang gusto niyang isulat. I believe most of the writers write pure romantic love stories, pero ikaw ay hindi. How long have you been writing that kind of stories? Dagdag pa nito na halata sa mukha ang matinding interes. Nagkibit balikat siya. Hindi ko na matandaan. Hindi niya matandaan kung kailan at ano ang eksaktong dahilan kung bakit siya nagka-interest na gumawa ng mga ganoong kwento. Basta ang naaalala lang niya, nagsimula nung mamatay ang daddy niya. Bumagsak ang negosyo nila, iniwan siya ng kanyang boyfriend at gusto siyang ipakasal sa kanyang madrasta. Well, siguro feeling niya noong panahon na iyon. Sana ay may knight in shining armor na darating at tutulungan siya. Nagkwentuhan pa sila ni Aslan hanggang magyaya na itong bumalik sila sa hotel. It's getting late. May wedding pa tayong pupuntahan bukas. Baka magalit si Ginger kapag na-late na naman ako. Kanina kasi nagtampo yata dahil patapos na ng dinner party nang dumating kami. Natatawang sabi nito. Siya kasi yung tipo ng tao na dapat ay palaging on time. Wika naman niya. Magkita na lang tayo bukas. At salamat nga pala dahil sinamahan mo akong maglakad-lakad. Ito kasi ang plano ko kanina kaya ako bumaba. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil sumama ka sa akin kahit isa akong estranghero. Gusto sana niyang sabihin na hindi niya naramdaman ang estranghero ito. Parang minsan na silang nagkasama noon, hindi nga lang niya matandaan.
Nawiwerduhan tuloy siya. Magaling ka lang mag-persuade ng tao. Very magical and romantic kasi ang entrada mo kanina sa akin, kaya bigla akong sumama sa'yo. Next time gawin mo rin iyon sa girlfriend mo para hindi ka na niya kumpara sa iba. Biro niya rito at saka nagpaalam na, pero mabilis siyang pinigilan ito. I think I have to tell you the truth. Sumeryoso ang mukha nito. Hindi ko girlfriend si Luana, lalong hindi ko siya mahal. Hindi niya naiwasang magtaas ng kilay. Please huwag mo namang isipin na ginamit ko siya. Naagap na paliwanag nito. Frankly speaking, I really don't know Luana. I just met her this morning. Nahihiya naman akong iwasan siya dahil siyempre lalaki ako. Patuloy na paliwanag nito. She doubted the sincerity of his remark. Hindi nga ba't narinig niya kanina kay Luana na 3 buwan ang magkakilala ang mga ito. Pagkatapos ngayon, ay sasabihin itong hindi nito kilala ang babae at kaninang umaga lang nagkakilala ang mga ito. Nauwi sa pagkadiskus doong nararamdaman niya ito. Isa sa mga pinakaayaw niyang ugali ng isang tao ay ang magsinungaling at manggamit. Nagkibit balikat na lang siya at hindi na nagkomento pa. You don't need to explain. Nice meeting you, Aslan. Sabi na lang niya at saka tinalikuran ito. Naging abala ang lahat dahil sa kasal na gaganapin kinahaponan. Kasalukuyan nagpapahinga si Malka dahil tumulong siya para sa flower arrangement nang biglang may tumabis sa kanya. So, did you enjoy yourself last night with Aslan? Nakangising tanong ni Luana. Nakatupis ito na halatang kagagaling lang sa paglulunoy sa dagat dahil basa pa ito. May nakasampay na tuwalya sa balikat nito. Hindi niya inaasahan na lalapitan siya nito. What I do in my life is my own affair, Miss Luana. Kalmadong sagot niya na muling ibinaling ang tingin sa dagat. Alam niyang may ibig sabihin ang sinabi nito. Kilala ko si Aslan na mahilig sa one night stand. Muling sabi nito. Kaya kung iniisip mong kakausapin ka pa niya kapag muli kayong nagkita, ay nagkakamali ka. Alam ko namang nainis lang siya sa akin kagabi dahil pagiging immature ko. Pero alam ko mag-a-apologize din siya sa akin. Dagdag pa nito na halatang malakas ang fighting spirit. Hindi na siya nakapagtimping hindi sumagot. Hindi ako ang tipo ng babaeng tulad ng iniisip mo. Hindi ako pumapatol sa mga one-night stand gaya ng sinasabi mo. Halatang hindi nito pinaniwalaan ang sinabi niya dahil umismit ito at pinukol siya ng malisyosong tingin. Hindi na lang siya umimik. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Alam niyang walang patutunguhan ang usapan nila. Isa pa ay ayaw niyang makalikha ng gulo dahil nakakahiya sa mga tao sa paligid. Oh Han, there you are. Biglang tumayo si Luana at sinalubong ang parating na si Aslan. Kagad itong yumakap sa leeg ng lalaki na parang ay pinapakita sa kanya na pag-aari nito si Aslan. Alam mo bang kanina pa kita hinihintay? Akala ko kasi isulit tayo magsaswimming ngayon. Hindi niya gusto pang makaharap ang mga ito, kaya minabuti niyang umalis na lang. Ngayon siya nakaramdam ng pagsisisi kung bakit siya sumama kay Aslan kagabi. Aalis ka ni Queenie, tanong ng lalaki sa kanya na hindi pinansin si Luana. Isang irap ang isinagot niya rito at saka tumalikod. Lalo siyang nainis dito dahil naalala niyang sinabi nito kagabi tungkol kay Luana na hindi nito kilala ang babae. Nanananghalian sina Malka at Paula nang lumapit si Aslan sa kanilang mesa. Sa isang cottage na malapit sa pool sila nagpa-serve ng pagkain. Presko kasi ang simoy ng hangin doon dahil napapalibutan ng mga puno. Mabuti naman at nakawala ka na sa buntot ng babaeng kasama mo simula pa kahapon. Pabirong sabi ni Paula sa lalaki. Simula pa yata nung nagbago ka ng image ay lalong dumami ang babaeng naghahabol sa iyo. Alam ba ni Rima ang ginagawa mo ngayon? Tumawa lamang ito at bumaling sa kanya. Hello, Queenie. Good to see you again. Kinindatan pa siya nito. Hello yourself, Aslan. Malamig na tugon niya rito. Kumunot ang noon nito sa reaksyon niyang iyon. Nagkakilala na pa kayong dalawa. Pansin ni Paula sa kanila. Si Aslan ang nagpaliwanag dito. Kagabi lang kami nagkakilala. Pero pakiramdam ko nga ay kilala ko na siya. Parang nagkita na kami minsan ni Malka pero hindi ko maalala kung saan at kailan. Have we ever met before, Queenie? Pagkuway binalingan uli siya nito. Tumawa si Paula. Come on, Aslan. Naging bolero ka na naman. Gasgas na ang linyang iyan. Nagamit ko na nga yan sa mga kwento ko. At napanood ko na rin. Huwag mo ngang paglaruan si Malka. At kagagaling lang yan sa problema. Baka gusto mong magalit ako sa iyo. Sa pagkakataong iyon ay may bala na sa boses nito. Napangiti siya dahil sa ipinakitang concern ni Paula para sa kanya. Nang tapunan niya ng tingin si Aslan ay seryoso na ito. Lantaran din ang pagtiting nito sa kanya na parang may hinahanap sa kanyang mukha.
"Hi, could you please get my airplane?" Nabaling ang pansin niya sa kumalabit sa kanyang tagiliran. Isang batang dayuhan ang nalingunan niya habang itinuturo nito ang laruan na nakabitin sa itaas ng puno at nasa tapat niya iyon. Nginitian niya ito at pagkaway tumuntong siya sa kanyang upuan. Hindi naman iyon gaanong kataasan dahil isa iyon sa mga punong nakikita niya sa paligid na sinadyang itanim para pwede pa rin gawing pahingahan ng mga turista. Nang mga lalayan siya ni Aslan ay napansin niyang natigilan ito. Ganun pa man ay hinawakan pa rin siya nito sa bewang at hindi siya binitiwan hanggat hindi niya nakukuha ang toy airplane. Pagkakuha niya roon ay kagad niyang ibinigay sa bata at nang magpasalamat siya kay Aslan ay isang makahulugang ngiti ang pinakawalan nito. Napakaganda ng ginawang pag-ayos ng wedding coordinator para sa kasal ni Ginger at Tenzin. Ang pagkakaalam ni Mal kay si Ginger pa rin ang gumawa ng initial wedding arrangement. Sunset Beach wedding ang gagawing seremonya at halata na talagang pinaghandaan. Sa gilid ng dagat gagawin ang misa at ang reception. Gray skies and the soft dazzle of treated red mark. The romantic occasion. Ilang minuto pa bago mag-umpisa ang kasal ay tumabi si Aslan sa kanya. "Did you ever dream of this kind of wedding, Queenie?" Hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. "What do you think?" Balik tanong niya rito. Of course, halos lahat ng babae ay nangangarap ng ganito, ka-romantic na wedding. Yes, very romantic. Nakatutok na ang mga mata nito sa ginawang altar sa harap. Napakasimple lang ng design pero may dating dahil sa mga inilagay na iba't ibang klaseng bulaklak. Minawi niya ang kamay mula rito dahil nakalimutan na yata nitong bitawan. Naalala tuloy niya si Daniel. Dapat ay kakasal na rin sila ngayong taon na yun. Naiplano na nga nila ang lahat pero iniwan sa mansiya nito. Pagkatapos ay muntik din niyang pagpapakasal sa taong hindi niya mahal. Pakiramdam niya ay wala siyang swerte sa pagpapakasal. "Gusto mo rin ba ng ganitong kasal, Queenie?" Ulit na tanong ni Aslan. "Sinagot na kita. And will you stop calling me Queenie? It's a silly name." Inis na sabi niya rito. Ngumisi ito. "But your name is Malka. A Hebrew name which means queen and it's beautiful just like you love. Pero alam mo ba na talagang may kamukha ka?" Nang makilala ko siya ay mahaba ang buhok niya at tumigil naman ito nang tingnan niya ng masama. "Anyway, alam mo ba na sabi nila, desire is the only half of love?" Mukhang nakaintindi naman ito kaya iniba na ang usapan. "And the other half is the companionship with several ways of understanding. Joy in the small things is strength to share sorrows. And when the two interlock, do you know what they call it? They call it wedlock." Ito rin ang sumagot sa tanong nito, sabay kindad sa kanya. "Kaya dapat tandaan mo ito kung sakaling mang gusto mo na talagang mag-asawa." Sumimangot siya dahil muli na naman niyang narinig ang mabulaklak na bibig nito. Hindi nga ba't dahil doon ay napasunod siya nito kagabi. Gusto solnay na yung isipin na kinukuha na naman ito ang loob niya. "Oh please, don't try pulling your trick on me again, Aslan. Dahil hindi na ako naniniwala sa'yo." "Galit ka ba sa akin?" Nagtatakang tanong nito. "Kaninang umaga ko pa kasi napapansing iniiwasan mo ako. Ano bang ginawa ko sa'yo kagabi at nagkaganyan ka? Naghiwalay naman tayo ng maayos, hindi ba? Ayoko ng mga taong sinungaling at manggagamit." Matigas na pahayag niya. Matamang tinignan siya ito. "It is something to do with Luana." Tinignan niya ito ng diretsyo. "Dahil sa pagsama ko sa iyo kagabi ay iba ang naging impression sa akin ng girlfriend mo. Ako pa ang napasama dahil sa nangyari. Goodness, I really made myself cheap. Kung bakit naman kasi." "Hey Queenie, you're not like that. Isa pa hindi ko girlfriend si Luana." Putol ni Aslan sa kanya. "Anong masama kung sumama ka sa akin kagabi? You were just being kind. At nagpapasalamat nga ako sa ginawa mo sa akin." Halata sa boses nito ang sinseridad. "Sandali, kinumpronta ka ba ni Luana?" Biglang tanong nito. Hindi siya umibig. Nagkibit balikat lamang siya. Mukhang nakuha naman ito ang ibig niyang sabihin. "I'm sorry," bulong nito. Nagtaas siya ng kilay. "Ayoko ng gulo. Kaya pwede ba? Lubayan mo na lang ako. And besides, you lied to me, Aslan. Dahil sinabi mo sa akin kahapon mo lang nakilala si Luana. Pero narinig kong sinabi niya nung nag-aaway kayo na 3 buwan na raw kayong hindi nagkikita." Natigilan ito at hindi kaagad nakaimik. Subalit pagkaraan ng ilang minuto at ibubuka na naman ito ang bibig ay lumapit naman sina Paula at Dennis. Hindi na ito nagawang magsalita pa dahil pumagitna na sa kanilang dalawang kaibigan. Iyon ang huli nilang pag-uusap ni Aslan dahil iniwasan na niya ito hanggang sa matapos ang kasal at ang reception. Hindi siya humiwalay kina Paula at nahalata naman yata yun ng lalaki kaya hindi na ito gumawa ng hakbang para lapitan siya.